natin dito, by whom tayo ay sinilyuhan na ng banal na Espiritu na tayo ay nireceive natin ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. We have been sealed by the Holy Spirit already. You are owned not by yourself. You are owned by the Holy Spirit and by God. And you are no longer live by yourself. And you live by God now. And so wala pong dahilan na ang ganitong mga ugali at pagkakaugali wala na sa atin dahil para kung ang banal na Espiritu ay gusto nating mararanasan araw-araw, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, mayroong kagalingan, dapat ay pagbabago ng ating mga ugali. Ito po yung mga dahilan na kung bakit ang altar natin, bakit ang nandang natin yung altar natin ay sira at wala na yung presensya ng Panginoon, wala nang pag-aalam ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa pag-uugali natin hindi nababago. Alisin na po natin ito. If you want that this church, if you want blessing, we should be changed in order that the blessing of the Lord and we can experience the blessing and the power of the Lord in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Salita huto ng Diyos na dapat alisin na po itong mga bitterness kung paanong tinanggap tayo ng Panginoon. Sino ba naman tayo? Pero tinanggap tayo ng Panginoon. Ganyan din pwede nating tanggapin sa kapatid. Sa kabila ng kahinaan ng ating kapatid, kaya natin siyang tanggapin at mahalin. Dahil kung paano tayong minahal ng Panginoon, kahit basura lamang sa harapan ng Diyos, pero minahal tayo ng Panginoon. Kaya we can love each other. We can salitaan ng masama ating kapatid because we experience ang forgiveness ng Panginoon sa buhay natin. Every time tayo po ay atin pong makikitang kamalian nating kapatid, isipin natin, Lord, ako'y mali din. Ako din ay mahina, Panginoon. Ako din ay pinatawad mo, Panginoon. Bakit siya hindi ko kayang patawarin? Sabi sa salita ng Panginoon, kung hindi natin kayang patawarin ang kapatid, paano tayong patatawarin ng Diyos, Ama sa langit? This means that our altar ay unti-unti nang nasisira sa buhay natin that we have to repair it by our attitude. And then pangalawa po, some need to repair the altar of prayer. Sa ating pananalangin po ay kulang na po ang ating mga pananalangin. Dahil sa pagod na po tayo sa buong magdamag, sa ating napupuyat yung amo natin, pagod na tayo sa buong araw, hindi na tayo makapaglingkod at makapag-pray na sa Panginoon. But we have to repair this altar with fervency. Sabi po sa James chapter 5 verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another that ye may be healed. The effective fervent prayer of the righteous man availeth much. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. At ang pangalawa po, kailangan sa ating pananalangan, we have to repair this altar frequently. Wala po tayong rason na hindi tayo pwedeng makakapanalangin. Dahil sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Kahit tayo po'y nagspondya, kahit po tayo nagluluto, we can pray also. We confess to the Lord, Lord, hallelujah, hindi man ako makapagluhod dahil sa pagod, Panginoon. Tulungan mo ako. Kahit po tayo nagpapaligo ng alaga natin, but still we can pray. Hallelujah, hallelujah. Dahil yun po ang sinasabi ng Panginoon. And we don't have the reason na tayo manghina sa ating paglilingkod sa Panginoon. And we need also to pray, to repair this altar of prayer by faith. Sabi po sa Matthew chapter 21 verse 18 hanggang 21. Sa verse 18 sabi po, now in the morning as he returned to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves and said to it, let no fruit grow on you ever again. And immediately the fig withered away. Sa verse 20 sabi po dito, now when the disciples saw it, they marveled saying, how did this fig tree wither away so soon? Bakit napakadala? Kasasabi lang ating Panginoon Hesus, bakit pagdamo rin natin, patay na agad itong fig tree? Imposible naman ito, sabi ng mga disipulo. Sa verse 21, so Jesus answered and said to them, I say to you, you have faith and do not doubt. You will not only do what was done to the fig tree, but
also, if you say to this mountain, be removed